kabahayan at ng opisina tuwing 10 a.m. to 3 p.m. So itong mga tao po na nagtatrabaho sa labas ng bahay or sa labas ng opisina during peak hours po ng kainitan, sila po talaga yung prone na magkaroon ng heat-related illness at sila po yung pinapaalalahanan natin na talaga pong mag-ingat. Dahil kapag matagal po ang inyong exposure sa init ng araw, tumataas din po yung risk na magkaroon po kayo ng heat-related illness po. How about naman po, Dok, kapag ganitong panahon, kasi di ba usually, lalo na patapos na po yung panahon, ito pong pasok sa eskwela ng mga bata, medyo papalapit na po itong panahon po ng Semana Santa, yung kaso po ng food poisoning na tinatawag, lalo na sa mga mahilig pong mag-picnic. Sa trend po ng history po ng DOH, sumataas po ba yung kaso ng mga nabibiktima po nito kapag ganito pong mainit po yung panahon, Dok? Actually ma'am, kapag mainit ang panahon, tumataas talaga yung risk ng food poisoning, lalong-lalo na po kapag hindi nababantayan yung ating mga pagkain. Kapag mainit po kasi ang panahon, mas prone po na magkaroon ng bacterial growth yung mga pagkain natin, lalong-lalo na kapag naiwanan lang po sa room temperature. Alam naman po natin na kapag mainit, yan po yung gustong-gusto ng mga bacteria. At kapag nadapuan po ng bakterya yung ating pagkain, ito na po yung magiging rason kung bakit po tayo magkakaroon ng food poisoning. So ang isa pong paalala din ng Department of Health, unang-una, linisin po natin yung pagkaka-prepare po ng mga pagkain at wag pong i-expose sa room temperature ng matagal. So kung hindi po agad kakainin, mas mabuti po na ilagay po sa isang malamig na lugar, sa refrigerator, para mas humaba po yung buhay ng pagkain at hindi po tubuan ng mga bakterya po. How about naman po doon sa mga Dok, mga binibentang mga inumin sa mga gilid-gilid po ng kalsada? Kasi alam naman po natin yan, lalong-lalo na ngayon. Kapag nauuhaw po tayo, sige, bili na ng kung ano-anong inumin sa labas, Dok. Yes ma'am, opo. Ang mahalaga naman sa mga inumin natin at saka sa mga pagkain na rin po, alam po natin kung ano po yung source, kasi kung hindi po tayo sigurado kung malinis po yung pinagmulan ng pagkain natin o kaya ng inuming tubig, mas mas okay na po na hindi po natin ito inumin or kaya kainin. So sa mga kababayan po natin, siguraduhin po natin na yung ating pong iniinom na tubig, iniinom na kahit na anong liquid man po yan, ay galing po sa isang ligtas at malinis na source. Kasi kung hindi nyo po alam kung saan po ito nanggaling, mas okay na po na hindi natin inumin at humanap po ng mga mas ligtas na source ng drinking water. Ayan, Dok, bukod po doon sa nabanggit nyo po na binabantayang sakit na heat stroke and heat exhaustion kapag mainit yung panahon, ano pala yung mga usually na mga sakit sa balat naman na nakukuha po natin kapag ito pong mainit yung panahon, Dok? Usual po na nakikita natin unang-una yung tinatawag nating bungang araw or prickly heat. So ang bungang araw, hindi naman po yan dahil talaga sa exposure sa araw po, katulad po ng ibang paniwala ng ating mga kababayan. So ang bungang araw po ay dahil po yan sa bacterial growth, dahil kapag tayo ay pinagpapawisan, alam naman po natin na yung mga basang po natin, basang parte ng ating katawan, ay very prone for bacterial growth. At kapag hindi po natin yan linis agad-agad, maaari po tayong magkaroon ng ng prickly heat or bungang araw. So ang payo din po ng Department of Health, maligo po tayo araw-araw, hindi po tayo pinagbabawalang maligo kahit galing po tayo sa labas. So mas maganda nga po yun para yung katawan po natin ay mawalan po ng mga dumi, mawalan po ng mga bakterya na galing po doon sa paglabas natin ng ating mga bahay. How about naman po yung Dok? Totoo ba na kapag mainit yung panahon, prone din po ang mga tao sa tinatawag po na sore eyes? Usually ma'am, wala naman pong correlation ang weather. Ang sore eyes po kasi ma'am, naipapasa po yan through direct contact, kapag ang isang may sore eyes po ay
nagkamot ng kanyang mata at naipasa po doon sa isang taong may walang sore eyes, maaari po niya itong makontak. Pero sa weather po, no, sa init ng panahon, hindi naman po yan talaga directly correlated po. So, kailangan lang po sigurong i-maintain natin, no, yung ating mga sanitary measures, katulad po ng paghuhugas ng kamay,